Sa- Attorney, magandang umaga po. Si Admar po ito. Sir, dito naman po tayo sa naging hakbang Yes, sir. Good morning, ni Sir Admar. Marcos Jr. na courtesy resignation sa kanyang gabinete after 3 years. At sa pinakahuli ay ang sabi naman na hanggat hindi tinatanggap or wala pang desisyon ang Pangulo, mananatili pa kahit na naghain ng courtesy resignation. Meron ng paggalaw sa ilang mga posisyon, merong tinanggap na ang courtesy resignation. Ang nakikita nila is hindi nagpe-perform kasi parang sinisisi niya yung gabinete na hindi umaabot sa taong bayan yung sinasabi nilang public service. At itong kanyang gabinete, somehow parang kanyang sinasabihan na parang may mali or may hindi tama ang ginagawa. Pero yung massive courtesy resignation, anong nakikita niyo po dito? Hindi ba niya kayang i-pinpoint yung kung sino ang hindi maganda ang trabaho? Marami din ang nagsasabi na talagang ito'y palatandaan na weak talaga bilang leader ang Pangulo. Yes, tama yan. No? So, ang message ng Pangulo nung inisyu niya yung memorandum is that ang daming issue ng corruption and incompetence at wala silang puwang sa government. Ibig sabihin, there is a massive incompetence and corruption within the government, cabinet rank, kaya kailangan mo silang bigyan ng ultimatum na mag-submit ng courtesy resignation. Because if you are the president and you know these particular people na gumagawa ng or who are incompetent or doing acts of corruption, you just simply replace them. Kasi ang cabinet secretaries ay tinatawag na that is the embodiment of the president. No? Siya ang alter ego ng ating presidente. So in fact, ang ginagawa ng mga cabinets are performing the act of the president. So at any given time, pwede mo siyang paalisin. But it seems that the president would like to have a big show about a grand show, a political show about I am in charge of anything. Kasi laging sinasabi na weak siya. Kaya sabi na, sige, mag-resign kayong lahat. No? Probably to show that he is in command of the government. But I think the effect to a lot of people has been the reverse. Unang-una, it just shows na wala kang so much authority in courage in order to fire specific people, and then you just simply have to ask people to resign. Kasi kung alam mo namang incompetent at alam mo namang corrupt, you don't have to ask for a courtesy resignation. The courtesy is not needed at that stage. You just simply have to fire. At the end, tapos wala naman palang finire, kukunting tao lamang, nagkakaroon pa ng mga realignment. So it just reinforced the idea that the president is not strong-willed enough to handle his cabinet. No? So ang nangyari lang, nagkaroon ng grand show, nagkaroon ng maraming headlines, at ngayon yung nangyari is the president is now at Kuala Lumpur without even addressing the issue of the realignment or the resignation of the cabinet. Ang nangyari dyan is, ang sa akin na nagkaroon ng lack of confidence when it comes to government and governance, including sa ating mga investment sector. Kasi ibig sabihin, ang dami pala. Kasi ang sabi ng ni President, there is a massive corruption and that there is incompetence, and the affected people is the entire cabinet. And I think that's the message that they're trying to convey. Pero di po ba, attorney, itong mga matagal ng, yung sinasabi nila, yung sinasabi ni Marcos Jr. na ang nararamdaman ng taong bayan ay hindi naaabot talaga yung serbisyo mula sa gobyerno, hindi nila ramdam. Di ba ito yung puna ng mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon na ginigit nga ni Vice President Sara Duterte na hindi kami yung problema. Ang problema dito, ganito, ganyan. Diba? Sa mga survey, lumalabas, kagutuman, korupsyon, yung presyo ng mga bilihin na patuloy na tumataas. Ito naman yung bukang bibig
na sinasabi na saglit lang, hindi politika ang ating pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung reklamo ng taong bayan na dapat ninyong tugunan. Hindi po ba yun yung laging umuugong dito sa mga sinasabi nga na oposisyon, na tunay na oposisyon ng kasalukuyang administrasyon? Yet, sa kanilang mga press releases, fake news yan, kaya ganyan yung nasasabi sa mga survey dahil nakuha nila sa fake news. Tapos, at the end of the day pala, aaminin din pala nila na hindi talaga nakaabot doon sa taong bayan yung serbisyo ng gobyerno, attorney. Yes, kaya siguro hilong-hilo na si Auntie Claire dyan si spokesperson ng PCO. Because right now, it's the President himself admitting na walang proper delivery of basic services, na kaya tayo magkakaroon ng massive reshuffling of the cabinet kasi ang expected na government services is not being implemented. Ibig sabihin, after 3 years, tapos when it was being criticized back then, ang sasabi nga nila, fake news yan, hindi totoo yan. Ang totoo that we are one of the most improved economies. Tayo yung isa sa pinakamabilis yung ekonomiya sa Southeast Asia. Wala tayong masyadong unemployment. But right now, we have the president saying the opposite. So, nakikita natin ang confusion within the government ranks and even within the executive department na ano ba talaga ang nangyayari. And you don't do this kind of reshuffling patapos na yung term. I think you can do this first year, second year in your administration kasi nakikita mo ang basic delivery ng basic services. Pero ngayon, hindi mo siya nakikita after 3 years, no? And you only did it after election, kung saan yung mga bets ng president is not mga natalo pa sila yung malalakas na kandidato like Abby Binay, no, mayor ng Makati, andyan sina Bong Revilla, kung saan sa Calabarzon, no, the most vote-rich province in the Philippines. Nakikita mo na si Francis Tolentino na sitting in current senatorial candidate. So ang dami ng malalakas na candidates that were rejected by the people. In fact, nakikita nga natin na maybe some of the bets ng alyansa, mas mataas pa siguro ang kanilang rango kung sila ay nag-independent. Kasi it seems that they won, not because of the endorsement of the president, but they won because of their own political machinery. So yun ang nakikita natin na kung bakit ginawa siya ng government, ano ang kanyang gustong ipahayag. Kasi nagkaroon ng rejection ng candidates ng alyansa noong 2025 May 2025 election this month, and yet after that the result actions taken by the president is simply nagkaroon ng government or cabinet reshuffling. So for me, I do not see the point to this. I see confusion. Hindi ko alam kung anong gustong ipabatid sa mga tao. Anong gustong ipabatid sa international community, anong gustong i-reflect sa ating mga investors. So right now we are in a situation where everything is ano ba talaga nangyayari, no? What is the ultimate game to this? Baka lang may gustong tanggalin na cabinet secretary, and I think one of them is the Solicitor General na hindi sumang-ayon doon sa kidnapping ni President Duterte, no? So siya ang nag-withdraw doon sa representation sa Supreme Court, no? So I think that it's really about not the service to the people, but it's more about political maneuvering yung nangyayari ngayon. Pero ang katakataka, bago pa man ito, kahit walang panawagan na courtesy resignation, hindi po ba meron ng mga cabinet members sa dati na nag-resign ng kusa? Hindi ko lang alam kung sila din ba Yes. sa DTI, medyo marami, I think. Oo, si Attorney Trixie, bakit hindi ganun na lang yung gayahin nila kung ano man yung napag-usapan, kung gusto talaga nila napag-usapan, bakit kailangan pa ng ganito or diretso niya tanggalin, kung gusto niya ng graceful na exit, pwede namang kausapin diretso. So kaya ang nakikita nila, pampapogi lang, sabi ng mga nagkokomento natin, ng mga kababayan, pampapogi lang yung ginagawa. Tapos, nung mismong araw na inanunsyo pa ito, nagbiro pa siya. Meron pa bang natitira sa aking gabinete sa harap mismo ng mga cabinet official? So parang ang turing tuloy, hindi siya seryoso doon sa kanyang naging panawagan, attorney.
Yes, tama yan. I will agree with the observation na siguro ang gusto nilang mangyari ay lumabas na we are strong in this government, no? So magkaroon tayo ng acts na ito na sweeping, requesting the courtesy resignation of all cabinet. At ang nakikita siguro nilang mangyayari ay papalakpakan sila ng taong bayan at sasabihin na tama yan, no? Magkaroon ng resignation ng mga incompetent at corrupt na cabinet. But I think what resulted to is the complete opposite. Hindi sila pinalakpakan. Tinawanan lang actually at sinabi na, oh, political drama lang naman yan kasi kung gusto mong tanggal, tinanggal mo na noon pa. Nung alam mong corrupt, dapat tinanggal mo na yan. Nung alam mong incompetent, tinanggal mo na lang. You don't have to request for courtesy resignation because you are the president. And these people are serving at your pleasure in confidence. So ibig sabihin, courtesy is not needed if the issue is corruption and incompetence. Just do it. So ibig sabihin, ang tingin nila, may mga gusto lang siyang tanggalin pero baka nahihiyang tanggalin at mas maganda na lang na magsabi ng courtesy resignation. Parang gagawin niya is simply to accept the resignation and not to fire this individual. So kung ang political perception na gusto nilang ilabas ay para magmukhang malakas si presidente, ang nangyari is the complete and total opposite. Sa tingin niyo po, no, kung pagbabasehan natin ang mga nakalipas na mga administrasyon, pero lang siguro kay President Rodrigo Duterte kasi sa last part ng kanyang termino, hindi siya naging lame duck. Makakabawi pa ba sa akaling magkaroon pa ng mga pagbabago sa kabinete? Lubos bang mararamdaman ng taong bayan ang serbisyo mula sa national government? Or nandun, sabi nga ng iba, nasa lame duck stage siya, unang bahagi pa lang ng kanyang termino. Attorney, anong nakikita niyo po rito? Yun yung that will be the challenge kasi in order for you to implement your programs, especially sa tail end ng isang administration, marami ka nang naisip dyan ang political alliances, which is very important para sa pagpasa ng mga legislative priorities. Kailangan andyan yan. Why? Because magkakaroon ng shifting ng alliances, especially at wala silang nakikita na bet ng administration who is strong enough to continue the policies of the president. So ang mangyayari niyan, the super majority that they will be expecting to have in lower house or in the upper house, wala na yan. I don't believe that that will be as convincing as it was the start of the administration. Kasi halimbawa sa Senate ngayon, ang daming halimbawa si Tito Soto na isa nilang bet. Ang sabi niya is kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging Senate President, I want to bring back the independence, no? And the competence and the trust of the people to the Senate. Ibig sabihin, sa kanyang nakikita, walang independence at walang trust ng tao sa Senate. So ibig sabihin, hindi ako magiging utusan ng administration. And even in the lower house, ang daming kumakausap na sa PDP at sa ating Vice President, no, regarding kung bakit sila tumakbo. I think the news was there are two senatorial deaths na nanalo na former na member ng alyansa na kinausap, no, si Vice President para explain yung kanilang side as to why they were running on that particular slate. So nakikita natin ang shifting of political alliances, and that is very important for you to implement yung mga natitira mong legislative priorities. So we hope, no, as Filipino people, we hope that magkaroon at maibigay sa taong bayan ang dapat nilang kunin, no, mga serbisyo. Magkakaroon tayo ng economic development at wala na yung mga ayuda-ayuda na yan, mga AX-tupad na yan. But there is something that is lasting and sustainable na development na makikita natin na proposals. But I think that for the President to implement the current legislative agendas, it will be harder this time around. Dito naman po tayo sa usapin kung sino nga ba talaga yung tunay na oposisyon. Marami ng mga haka-hakang mga lumabas kahit na obvious naman na ito na ang nangyayari, yung connivance po ng administrasyon dito sa mga pinklawan, yung sinasabi pa nga, pati itong makakaliwang grupo. Pero itong sinasabi ng yung mga dilaw, sabi nila na willing pa rin sila na maging opposition, pero may mga balita ngayon na
umanib na yung ilan doon sa mga dilaw dito sa super majority. Ano pong nakikita nyo po dito, attorney? Kahit na yung tinatawag na minority, kahit na dito sa, lalo na dito sa Kamara, parang parte pa rin sila ng majority. Yes. Totoo yan, no? For the longest time, we do not have the concept of an opposition in the lower house. Yan ang isa sa mga weakness ng ating democracy because for the longest time, walang mga credible na opposition. Kahit ngayon, ang sasabi ng Dilawan na sila daw ang opposition but they are not acting like one. In fact, they are acting pursuance to the interest of the administration, and that will not make you an opposition. And I think right now, the real incredible opposition remains to be the side of the PDP, the one headed by the former president. At sila pa rin ang credible na opposition. Ang gusto lang kasi ng mga Dilawan na yan na matawag sila na opposition pa rin because for the longest time, sila yung nagsasabi na anti-Marcos kami, never again, hindi ulit mangyayari yan. Let us not change our history, Marcos magnanakaw, and right now they're protecting the Marcos legacy, the Marcos Jr. legacy. So, lalabasan ka lang hypocrisy. So, sa mga usapin na yan, and for the last 3 years, in fact, naging parang spokesperson pa sila ng administration. So they can claim that to be an opposition, probably to appeal to the next voters, to the younger generation who are still on the stage na Marcos magnanakaw mindset. So ibig sabihin, they are still banking on that. But whether they are acting as one is not true. They are not really opposition. Kahit nga yung mga makakaliwang grupo, tignan nyo kung paano sila magsalita. They are even proposing and supporting the Speaker of the House, which means that they are a part of the administration. They are not even opposition at this point. Sila ngayon ay mga kaalyado, sila ngayon ay mga kasama ng Marcos administration. Yan ang tinatawag ng ating makabayan na lab team ni President Marcos and Speaker Romualdez. At grabe, nakabibinging tahimik na. Kung noon, even before, hindi pa nakaupo yung mga Marcos, kahit yung tumatakbo, grabe yung kanilang mga paninira, kaliwat kanan, laging inaalala yung mga nangyari sa rehimen ni Marcos Sr. Tapos ngayon, biglang nawala na yung ganoon na mga banat sa mga Marcos, and ang nangyari pa nagiging, sabi nga, nagiging atakdog na nga sila minsan sa mga kritiko ng administrasyon. Gaano ito, lalo na itong mga makakaliwang grupo, kumbaga nandun yung, ang sabi nga lagi ni Ka Eric, yung ugnayan nila, yung tawag doon, tactical alliance, kumbaga, na tinatawag. Gaano kadelikado ito? Ito bang mga, lalo na itong mga nasa CPP, NPA, NDF, talagang wala ba yan silang paninindigan na basta magamit ka, after ka na magamit, darating din ng punto na magta-trader din yan? Oo naman. Actually, nagsisimula na nga So nakita natin ang migrang actions ng bayan muna, bayan, as an organization. Sila ngayon ay nagkakaroon ng mga protest, pero ginagamit nila yung mga iba nilang kasama, yung mga bata, yung matatanda, nag-rally. But sila mismo hindi sila nagsasalita So that's what we are saying Hindi lang talaga siya alliance in the first place. Parang ano lang yan, accommodation lang, political accommodation at this point in time para sila ay lumakas, magkaroon ng recruitment ulit, magkaroon ng, tingnan nyo kami, we are a valid organization, we are a legitimate organization. Yun yung gusto na i-project ngayon. But that is true na there will come a time, actually nga, kahit ngayon na merong betrayal yan. That's the story of it. The story that they have wrote for the last 52 years is the story of betrayal, not only to their allies but to the Filipino people. Alright. Attorney, siguro huling mensahe na lang po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Yes. Wala naman tayong mensahe, but we hope and pray for the development and the continued blessing for our country. We are at a political limbo right now. The political theatrics has been on high, but we hope and pray that our country will go back to the track kung saan ang taas ng development index natin, ang human development index natin. Nag-usap tayo regarding
long-lasting sustainable projects like the Mindanao Railway System, ang pagpapatuloy ng subway, ang pagkakaroon ng train mula sa north papunta sa south, no? The long haul in the north haul na mga lines, and we speak of something that matters to us at hindi lang palagi na politika ang pinag-usapan, no? So, but I think that within the next 3 years, pagkakaroon ng clarity kasi there will be realignment of political loyalties. Makikita po natin yan at nagsisimula na. So, yun ang abangan natin, but we hope that our country return to its track of development. Alright. Maraming salamat po, Attorney, sa inyong po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Jaylin Admar. Ayun po mga kababayan, si Attorney Marlon Bosantog ang ating pong nakasama.